Most of them kasi mga lods, sa kanila hindi ganoon kataas yung kumpiyansa na makakaalis papunta rito sa South Korea. May mga nakakaalis pa rin, may mga nakakarating pa rin dito. Ibig sabihin, meron pa rin chance kahit paano, di ba? Kahit nasabihin mo na yung chance is 1% or sabi nila 5% daw sa 100, minsan 5 lang yung babae, 4, ganyan. So kahit nasabihin mo na 5% yan, kahit nasabihin mo pang 1%, di ba? At least may mga nakakaalis. At least merong chance, merong Yes guys, good evening. So good morning na pala kasi madaling araw na. Break time na naman ulit tayo. So short video tayo mga lods. Salisin na naman tayo. So, bigyan natin ng mga lods sa motivation yung mga kababayan natin, yung mga kaibigan natin na EPS na aspirant na yung mga Yoja or yung mga babae. So most of them kasi mga lods, sa kanila hindi ganoon kataas yung kumpiyansa na makakaalis papunta rito sa South Korea. Siguro mga nababalita nila yung mga post o yung may mga nababasa sila, may mga nababalita, may mga nakikita na talagang madalang ang mga nakakaalis na babae papunta rito sa South Korea. Well, totoo yan mga lods, totoo. Yung mga nababasa nyo na yan, ay mga nakikita nyo yan na talagang kukunti lang ang mga babae na nakakaalis papunta rito sa South Korea. Kasi hindi masyadong in demand mga babae rito. Kasi mostly na mga work dito, mabibigat at buhatan ganyan at talagang pang lalaki. Pero it doesn't mean na palibas sa ganun maliit ang porsyento na nakikita nyo ng mga nakakaalis dito, wala na kayong chance, di ba? So ibig sabihin, may mga nakakaalis pa rin, may mga nakakarating pa rin dito. Ibig sabihin, meron pa rin chance kahit paano, di ba? Kahit nasabihin mo na yung chance is 1% or sabi nila 5% daw sa 100, minsan 5 lang yung babae, 4, ganyan. So napakalit ng porsyento. So sa akin naman, gusto ko i-ano sa inyo na kahit nasabihin mo na 5% yan, kahit nasabihin mo pang 1%, di ba? At least may mga nakakaalis, at least meron mga nakakalusot, di ba? So marami tayong mga nakikita mga lods na minsan may mga kasama tayo sa church na mga babae, di ba? Marami nakakarating dito mga lods, kahit nasabihin mo sa bawat batch merong 4 o 5 o 6, diba? Minsan may nakita nga ako 8 ganyan, isa isang batch yun ng mga babae. Ibig sabihin, merong chance, merong nakakaalis. So, huwag mong isipin na napakalit ng chance, wala akong pag-asa, diba? At least kahit papano, may pag-asa ka kaysa dun sa na-disappoint ka kagad, nakita mo, nabasa mo, narinig mo na konti lang ang demand ng babae dyan, hindi ka makakaalis dyan. So, na-disappoint ka na agad, na-discourage ka na agad, hindi mo na sinubukan, diba? So, subukan mo, diba? At least may hinihintay ka, at least meron kang chance kaysa dun sa hindi ka na sumubok dahil wala na, na-degrade ka, na-down ka na, o discourage ka na. Ayan, hindi ka na nag-exam, hindi ka na sumubok, diba? So anong chance mo nun? May hinihintay ka ba nun na tawag or chance na makarating yung South Korea? Wala, kasi hindi mo sinubukan, diba? So pero kung sumubok ka, nakipagsugal ka, everything in this world mga lods is pakikipagsapalaran. Alam nyo ba yan, di ba? Lahat ng bagay dito sa ginagawa natin pakikipagsapalaran, walang sigurado. Kahit nga yan jowa mo, hindi mo sigurado kung mahal ka niya, di ba? Kung hanggang kailan kayo niya, di ba? Pero sinagot mo, di ba? Pakikipagsapalaran ka. Parang gano'n din sa pag-apply dito sa South Korea mga lods, di ba? Subukan mo muna, di ba? So yung mga nakikita nyo umaalis na yan, yung mga babae na nakikita nyo sa picture, yung pinost ko kanina na na mga Yoja na kasama sa flight, o nandito na sila, kahapon pa yata sila na pag-flight. Sa palagay nyo, yung mga Yoja na yun o yung mga babae na yun, makakarating yun dito kung nung una pa lang na-discourage na sila sa mga naririnig nila, di ba? Kung nung una pa lang nawala na sila ng pag-asa na mag-apply, makapunta rito, hindi na sila tumuloy, palagay nyo makarating sila rito? Hindi, di ba? So bakit sila nakarating dito? Hindi kasi nila pinakinggan yung mga negative na balita. So kahit na yung naririnig nila na ganito ganyan, na mababa ang ng demand ng babae sa Korea, tumuloy pa rin sila, nagtuloy-tuloy sila sa pag-apply at umasa na makakaalis papunta rito. So ano yung resulta? Ngayon, nandito na sila, di ba? So ang pagko-Korea mga lods, it is something worth waiting, di ba? Alam niyo naman siguro kung bakit, di ba? Pag nakarating ka rito, napakalaki ng posible mong kitain, kaya marami ang naghahangad na makarating dito. So sa mga kaibigan natin, sa mga kababayan natin dyan, ng mga babae o kababaihan, go lang mga lods, go lang, iyan nyo lang, subukan nyo yung yung kapalaran nyo, di ba? Hindi naman lahat minamalas, hindi rin lahat sinuswerte.
what if kung isa ka dun sa mga sinuwerte, di ba? So wag ka agad ma-discourage, wag ka agad mawalan ng pag-asa, palibasa hindi ganun kataas ang demand ng mga kababayan dito sa South Korea. Sabi ko sa inyo mga lods, pag nakarating kayo rito, talagang sulit na sulit kayo. Sulit yung paghihintay ninyo, sulit yung mga pagod ninyo, sulit lahat pag nakarating kayo rito. Kaya maraming mga Pinoy ang gusto magpunta rito, di ba? Kaya lang, yun nga, na hindi ganun karami ang demand sa mga babae. Pero mayroong mga babae dito mga lods na ang trabaho is trabaho pang lalaki. Yung iba sa barkuhan, yung iba grinding. So ibig sabihin talagang kahit na trabahong lalaki, kaya din ng babae, di ba? So hindi naman porke trabahong panlalaki, puro lalaki na hina-hire. Minsan kahit trabahong lalaki, nag-hire din sila ng mga babae kasi yung mga magagaan na trabaho na kaya ng babae, yun ang inaassign nila, binibigay nila sa mga babae. Hindi lang yun talagang mabibigat na buhatan yung pagpo-forklift na nga pag ano. Pero may mga babae nagpo-forklift dito mga lods, marami. So go lang mga idol sa mga kaibigan natin na babae dyan. Pursue, iyan yung dreams nyo, ituloy nyo. Kasi pag nakarating kayo dito talagang sulit na sulit, diba? Hindi kayo magsisisi mga idol. Marami tayong mga nakikita, dati nga sa dating company ko, may sa plastic injection may kasama akong 3 babae. Diba? Doon sa church, ang dami nating kasamang mga umaate ng mga babae. Doon sa Kungjang or doon sa factory ng tropa natin na isa, 20 sila na Pilipino doon, kalahati babae. Ibig sabihin maraming nakakaalis, diba? Maraming nakapasok. Kaya ikaw, subukan mo na, huwag ka na magdalawang isip, diba? So yan lang. At sana kahit paano ma-motivate kayo mga lods. Wag ka agad i-block yung isip nyo nung mga naririnig nyo, nakikita nyo na maliit lang ang demand ng mga ganito, madalang makalis. Although meron talagang nangyayari na gano'n, katulad yung nabasa natin na kanina, na-expire yung kanyang rooster, ayan, hindi nakaalis, so nag-exam na lang uli. Pero marami pa rin nakakaalis mga lods kahit na paano, di ba? So share ko sa inyo yung sa akin noon mga lods, yung nangyari sa akin. Siyempre magkaiba tayo ng magkaiba tayo kasi babae lalaki nga, mas maraming ang demand sa lalaki. Pero yung sa amin noon, yung sa akin nung nag-apply ako pupunta rito, nakapila ako noon sa, nakalimutan ko anong kung anong building yun sa SM Norte, yung pinagkantakan nung registration year 2012, ganon. So nakapila na ako, nakakuha na ako ng ticket mga lods, ay ng number. So nagbabayad na ako ng test fee, fill up na ako ng form, magpifill up na ng form, magbabayad na. So sabi nung taga PUBA, nag-announce, sabi sa amin, hindi porket makakapasa kayo sa exam, hindi yan guarantee o hindi yan assurance na makakarating kayo ng Korea, sabi gano'n sa amin. Tapos naisip ko, ba't pa kayo nagpapa-exam kung di mo pala sigurado makakaalis? Sa isip ko lang mga lods, hindi ko sinabing gano'n. Sabi di, parang iloloko nyo lang yung mga tao, di ba? Sabi ko gano'n. Pero ang naano ko mga lods, pumila na ako doon ng maghapon, magdamag mga lods. Magdamag, umaambon, nakapila ka, nakatayo ka kasi mano-mano pa na registration mga lods. Hindi ka pwedeng malis sa pila mo, aalis ka, pumunta ka doon sa likod na naman. So magdamag yun mga lods, nakatayo kami, nakaupo, yung iba may dalang karton, nilalatag doon sa hig, doon lang sila umihiga, pero hindi sila umaalis sa pila nila, umaambon pa yan, umuulan mga lods. So maghapon, magdamag, nandun ako. So, kaya nung pagdating ko doon sa pila, nung narinig ko yung sinabi ng PUA na ganun, kahit makapasa kayo, hindi kayo siguradong makakapunta ng Korea, hindi walang assurance na makakarating kayo ng Korea, diba? So nung narinig ko yun, medyo ganun pala ako. Tapos bigla akong nalungkot mga lods. Sabi ko, uwi na lang kaya ako, sabi ko. Kaya lang nung inisip ko, sabi ko, nandito na ako eh. Tagal na nung inano ko ako, pinila ko kagabi, yung sakripisyo ko ako, hindi na rin basta-basta ako, malapit na ako. So tuloy ko na, sabi ko gano'n, kahit na anong mangyari, di ba? So kung doon pa lang sa sinabi nung na yun na hindi assurance na makakaalis ka, na-discourage ako, tapos umuwi ako, ano mangyayari sa akin, di ba? Makakarating ba ako rito sa South Korea? Andito ba ako ngayon, di ba? Kung noon pa lang na na ako, nawalan na ako ng pag-asa dahil yung sinabi ng PUA. So gano'n lang mga lods, lahat ng bagay sa mundo kailangan minsan sinusubukan lang yung natin
yung parang determinasyon kung talagang dito tayo na gawin yung isang bagay. May mga darating na parang yung balakid, yung sagabal o yung mga disappointment, mga ganon, discouragement, di ba? So kung hindi tayo decided, hindi tayo talagang decidido sa bagay na gusto natin gawin, doon pa lang mawala na tayo ng pag-asa. Pero kung talagang determinado tayo at talagang decidido tayo na makaalis, makarating dito, kahit na anong marinig mo na negative na salita o balita na ano na tungkol sa pag-apply mo, hindi mo yan papansinin, basta diretso ka lang. At so on, diba? Makakamit mo ang tagumpay at makakarating ka rito sa Korea at makakapagtrabaho. Diba? So gano'n lang ang buhay mga lods, tuloy-tuloy lang, magsusuko, huwag basta-basta mawawalan ng pag-asa. So ayan, konting ano lang mga lods, konting motivation lang sa mga kababayan natin na Yoja, mga babae na gusto mag-apply papunta rito. Ganon din sa mga lalaki mga lods. Yung iba, sabi, nag-aalangan kasi nga yung panggastos. 70,000, 80,000, malaking halaga nga naman, di ba? Yung ginastos papunta rito. Pero sabihin ko sa inyo mga lods, nung ako unang-una nag-apply dito, yan din ang tinitignan ko, yung gastos. Sabi ko, paano ako makakaalis, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng perang ganun kalaki pang apply, di ba? Yun nung dapat noon pa, nandito na ako year 2000, 2005, 2006 dapat nandito na ako. Kaya lang, dahil nga walang panggastos, iniisip ko kung saan ako kukuha ng pera, kumbaga nabaliwala. Hanggang sa dumating yung 2012, talagang nag-decide na ako na mag-apply dito. Although wala pa rin akong pera noon, di ba? So sabi ko sa sarili ko, bahala na, di ba? So ayan, unti-unti yung proseso. Yung 70,000, 80,000 mga lods, hindi yan biglaan nakakailanganin mo. Unti-unti yan, lahat na yan, total na yan. Nakakailangan ka lang ng perang malaki kapag malapit ka nang umalis papunta rito, kasi nga yung plane ticket sagot natin. Tapos may babayaran ka pa sa Polo, sa OWA, sa Pinas, tapos yung allowance mo rito sa South Korea. Kaya malaki yung kailanganin mo pagpaalis ka na. So something like 30 plus, 30,000 mga ganon, 32, 35 mga ganon. Doon ka lang maano ng malaki. Pero yung the rest, yun yung unti-unting ginagastos mo sa proseso, pag-aaral, pamasahe, ganyan, pag ano ng mga papeles, kumpeto, yun na yun. So kung titignan mo yung kaagad yung halaga na laki nun, saan ako ng pera, wala na, discourage ka na, di ba? Hindi ka natutuloy. Pero wag mong tignan yan mga lods, unti-unti, ituloy mo lang, hindi mo namamalayan, malapit ka na umalis, di ba? So ganun lang mga lods, ganun lang. Tapos ito pa mga lods, nung nag-exam ako, di nakapasa na ako nung mga unang buwan nung pagkakapasa ko, lagi kong chine-check yung aking EPS account. Lagi kong tinitingnan araw-araw kung may EPI na ako, kung may employer na ako. So hanggang sa umabot ang isang taon na wala akong EPI, walang na employer, walang sumiselect sa akin. So parang nawala na ako ng pag-asa na makaalis, kasi isa pa, may doon na rin tayo noon, 30 plus na ako noon, 34 ako nung nakarating ako rito. So talagang iniisip ko baka ayaw nila sa matanda. So medyo na ako yung nawala ng pag-asa. Hanggang sa umabot ng isang taon, hindi ko na sinisilip yung aking EPS account, madalang ko na lang na tinitignan. Kasi kung titignan ko, wala rin eh. Hanggang sa isang araw, nasilip ko, naglilinis ako nung bus na ginagamit ko, kasi sa bus company ako nagtrabaho dati, naglilinis ako ng bus. Nakakita ko meron akong EPI. Yung saktong pagtingin ko nung araw na yun, nakita ko agad EPI. Tuwa ako mga idol, tuwa ako. So alam nyo, ilang taon, hindi buwan na taon kung bago dumating yung EPI ko, bago ako na-select. 1 year and 9 months, almost 2 years mga lods, diba? Nawawala na ako ng pag-asa, diba? Sabi ko sa sarili ko, matatawagan pa kayo, makakalis pa kaya ako, nagda-doubt na ako ng mga lods. Pero sabi ko, pero hindi pa rin ako bumibitiw, kasi sumubok na ako eh. Kumbaga meron na akong ginawa, meron na nakapasa na ako eh. Kumbaga hinihintay ko na lang na merong mag-select sa akin. Sabi ko, at least kahit paano, meron akong hinihintay kesa wala, di ba? What if kung merong biglang nag-select sa akin, di ba? Tsaka nung time na yun, kasi mga lods, medyo maliit na yung kinikita natin, din na sapat sa pamilya, kaya naghahanap na ako ng
alternative na pagkakakitaan. So nakita ko nga itong pagkukorea, kaya sinubukan ko. So ayun mga lods, hanggang sa nakarating ako rito. So nagulat pa nga yung mga kasama ko sa kabus company na yun. Nakita nila nung paalis na ako, may dala akong malete, ayaw nila maniwala, akala nila nagbibiro lang ako. Saan ka pupunta? Sabi ko na sa akin, kukorea na ako, sabi ko na sa akin. Tinatawanan pa nila ako, ayaw nila maniwala. So ayun, yun lang story natin mga lods, motivation para dun sa mga kaibigan natin na babae at dun sa mga kaibigan natin na nag-aalangan dahil sa panggastos. So yan lang mga lods, may share ko ngayong araw. Hopefully sana kahit papano may natutunan kayo at kahit papano nagkaroon kayo ng kumpiyansa na makakaalis kahit makarating sa South Korea. So good luck sa inyo lahat sa mga mag-exam, sana makapasa kayo. Dun sa mga for evaluation, sana lahat kayo ma-approve. Congratulations din dun sa mga kababayan natin na nabunot at nabigyan ng chance na magkaroon ng libreng pambayad sa TESP. Huwag na kayong manghingi sa mga asawa nyo at saka sa mga nanay nyo, meron na kayong pambayad, binigyan ko na kayo mga lods. So ayan, thank you for watching mga lods, ingat-ingat. Ayan, God bless sa inyo lahat. Trabaho na ulit tayo.